yung bungad ng press con niya agad eh. Pero ang sinabi ng Vice Presidente sa kanyang panayam ay gumagawa tayo ng kwento at sinabi natin daw na siya ay pumunta, past tense, sa Kuwait ng walang travel authority. Nag-viral ito at nasabihan pa tayong fake news. Iyan ang naratibo ng iba pang mga sumusuporta sa kanya. Kaya inalam natin kung bakit naging source na naman ng fake news ang Vice Presidente. Buwang, no? Bakit na naman source ng fake news ang Vice Presidente? Ang tindi ng paratang mo Sinasabi mong source si Inday Sara ng fake news. Ikaw nga, dakdakan ng dakdak, puro fake news eh. Grabe, saan ka ba humugot na fake news yung mga source ni Inday Sara? May intel ka ba? Ganun ba katindi? So yung intel ng Office of the President, si Inday Sara lang ho. Ang binabantayan, bawat galaw ni Inday, binabantayan ho ninyo. Nakakatakot po yan Dahil ang Office of the President, itong spokesperson, ang bawat galaw ni Vice President Inday Sara, binabantayan nila, hindi ho po pwede yan. Ibig sabihin yan, lahat ng mga pinupuntahan ni Inday Sara, alam nyo. Dahil lahat na lang, puro pagbabantay kay pagpupuna kay Vice President Inday Sara, fake news daw si Inday. Diyos ko, gawin nyo yung trabaho nyo ng maayos. O ito. Dahil inedit pala ang video na tinutukoy niya at pinalabas na ang aking sinabi ay pumunta siya sa Kuwait nang walang inihain na request para sa travel authority. Panoorin po natin muna ang panayam sa Vice Presidente. So, I guess, isa na naman yon sa ginagawa ng Office of the President na yung ilihis ang usapan sa kung ano ang totoong nangyayari sa ating bayan. So kakahapon, nakita natin na unfavorable sa administration ang decision ng Senate of the Philippines. So gumawa na naman sila ng kwento na umalis ako ng bansa ng walang travel authority para doon na naman matutok yung attention ng mga tao and matuloy na naman yung lagi nilang paninira sa akin. Ang sinasabi ko nga, ang tawag dyan is political scapegoating. So maliwanag na sinabi na sinabi Nabululul ka pa. Okay. ng Vice Presidente na sinabi ko na umalis siya. So past tense, umalis siya papuntang Kuwait ng walang travel authority. Wag muna ka. Paano mo sasabihin na fake news si Vice President Inday Sara? Alam mo, Auntie Krerering, kung mali yung sinabi ni Inday Sara, ipagpalagay natin na mali si Vice President Inday Sara. Kung meron mang mali dyan sa sinabi ni Inday Sara, hindi kasalanan ni Inday. Ang kasalanan yan at nag-fake news yan, yung nagtatanong. Sumagot lang si Vice President Inday Sara doon sa katanungan ng media. Ano bang tanong ng media? Baka tinanong, kasikat naman din yung video, na pumupunta ka daw, Vice President Inday Sara, kasi yan naman ang sagot, sa Kuwait, nang walang travel authority. Kaya ang sagot ni Vice President Inday Sara, hindi totoo yan, na wala akong travel authority. Yun ang malinaw. At sabi ni Inday Sara, nagpapakalat na naman kay itong si Auntie Krerering ng fake news. So, sino po ang may mali dito? Hindi si Inday Sara. Tinanong lang si Inday Sara at sumagot si Inday Sara ng katotohanan na hindi naman talaga totoo na pumunta si Vice President Inday Sara sa Kuwait na walang travel authority. Ano pong mali doon, Auntie Krerering? Sige nga, ano bang rebat mo? Tukunin po natin ang totoong sinabi ko sa briefing. Sige nga. Wala po tayong informasyon, tinawagan po natin ang Office of the Executive Secretary sa ating pagkakaalam at sa ating ibinigay. Ang pinakahuling travel authority na inaibigay sa kanya ay simula July 5 hanggang July 28 kung saan po siya nag-travel papuntang The Netherlands at South Korea. Meron po tayong nabalitaan at ito'y naitanong sa atin na meron daw na balak ang Vice Presidente na pumunta sa Kuwait, no? Sa Kuwait ng August 8. Pero as we speak,
wala pa pong naihahain na request for travel authority ang Vice Presidente sa sinasabing pagbabiyahe. Ikaw ang fake news. Bakit? Di ba yung gamit mo ring word pumunta? So yung tinanong siguro din ng media ay pumunta. Past tense din. Sino ang fake news dito? Antik-ririring. Oh. Kaya nga ang sagot ni Vice President Inday Sara, wala akong ganun. Hindi ako nagtatravel nang walang travel authority. Nanggagaling sa bunganga mo na walang travel authority si Vice President Inday Sara na pumunta sa Kuwait. Ikaw yung may nagsabi. Ikaw ang buang. Di ba? Sabi niya kasi ang gamit na word ay pumunta. Yun yung tanong din sa kay Inday Sara na pumunta. Sabi ni Inday Sara, wala naman akong ganun, nababiyahe ako ng walang travel authority. Ikaw yung may sabi na bumabiyahe, na pumunta si Vice President Inday Sara sa Kuwait, pero ang pagkakaalam mo, wala pong travel authority si Inday Sara. Anong mali doon? Galing na sa bunganga mo, yaward talaga ito si antik-ririring na buing na talaga. Sige nga. Pero, ito ang lumabas na edited video na sige pinapakalat nila nga. laban sa aking sinabi. Panood Sige mo. nga. Sabi niya na gumagawa ang kwento. No, ang Office of the President, PCO, ay gumagawa ng kwento. Na sinabi daw natin na siya ay nagbiyahe sa Kuwait. Ang Vice Presidente na pumunta sa Kuwait, sa Kuwait ng August 8. Pero so as we speak, wala pa pong naihahain na request for travel authority ang Vice Presidente. Nagbintang kasi siya ng negatibo sa Office of the President. Cut na Kasi daw, sabi ano? gumagawa kami ng kwento. Okay? So in other words, yung Nabuwag. sinabi natin na wala tayong informasyon at may napabalita na siya ay pumunta or pupunta sa Kuwait, Wala. na-edit po yun. Ano? Maliwanag. So ganyan sila gumawa ng peking balita, kaya nagiging paulit-ulit na source of fake news ang Ikaw yung Vice source ng Presidente. fake news. Dahil sa ganyang mga klase na video na ine-edit. Edited. Anong mali doon? Fake news again. hindi naman mahirap maging responsable, lalo na sa pagsagot sa mga tanong ng media. Mali nga So sa yung... mga kababayan natin, maging mapanuri po tayo. Tinamaan mo sarili mo dyan eh. Wala kang word na ginamit sa interview na pupunta. Ang ginamit mo, pumunta. Nanggagaling sa'yo yung pumunta. Past tense din, yung sinabi mong video na kumplito. Ang liwanag na meron, wala pa po kayong balita na si Vice President Inday Sara na pumunta. Wala pang travel authority. Si Vice President Inday Sara sa Kuwait na pumunta. Yan yung gamit mo. Yun din yung gamit na word ni Inday Sara. Ano bang mali doon? Ikaw yung fake news kasi yung pumunta, ginawa mong pupunta. Dapat papunta. Di ba? Papunta pa lang. Yung gamit mo ring word, past tense din, same din kayo ni Inday Sara. Di anong fake news doon? Ikaw yung fake news. Ginugulo mo lang yung sarili mo. Ayaw mo nang aminin na binitawan mo yung salitang iyon na pumunta si Vice President Inday Sara sa Kuwait na wala pang travel authority. Sinong may mali? Hindi si Inday Sara, ikaw ang may mali. Ikaw yung nagpapakalat ng fake news dahil mali yung word na ginamit mo na sinagot din ni Vice President Inday Sara. Ang sabi ni Inday Sara, hindi man ako pumunta ng Kuwait na walang travel authority. Fake news po yan. Ikaw yung fake news dahil nanggagaling sa iyo yung salitang pumunta. Dapat ang ginamit mo, papunta. Sabi mo past tense, di ba? Past tense na ginamit mo. Ibig sabihin, nakarating na si Inday Sara. Hindi pa nga eh. Papunta. Papunta pa sana yung sinabi mo. Yung sinasabi mo sa media, pumunta. So, sino po yung gumagawa ng fake news ngayon? Ikaw ho mismo. Pareho lang kayo ng amo mong si WM, di marunong gumamit ng salita. Yun yung tinanong tinanong ng media kay Inday Sara, nanggagaling sa yung salitang pumunta. Hindi nanggagaling kay Vice President Inday Sara Duterte. Tinanong ng media. Sinong may mali ngayon? Si Senyo, media? Ikaw.
nanggagaling sa'yo yung salitang pumunta na tanong kay Inday Sara. Sabi ni Inday Sara, hindi pa ako pumunta ng Kuwait na walang travel authority. Which is, dyan ang gagaling sa'yo, ikaw yung nag-umpisa dyan. Totoo naman talaga na hindi naman pumunta si Vice President Inday Sara sa Kuwait nang walang travel authority. O ikaw yung nagsasabi dyan na walang travel authority. Sino yung fake news? Sino yung nagpapakalat ng maling balita? Ikaw! Sagutin mo ang media ng tama para hindi tayo maglibog. Yawards, no? Riribat-ribat ka ba? Para ka lang nagbablog. Nagbablog ka nga lang, sablay ka pa ng ribat mo. Nagmistula kang tanga dyan. Ginagawa mong kakatawanan yung sarili mo. In the first place, kahit edited yung video na pinalabas niya, kanino bang video yon? Pagkumparahin natin yung sinasabi niyang video na hindi edited, ang liwanag pa po sa sikat ng araw, ikaw yung fake news. Nagpapakalat ka ng maling impormasyon, maling balita na di umano si Vice President Inday Sara Duterte ay pumunta ng Kuwait na walang travel authority. Ito tatanungin ko sa'yo, pumunta ba talaga si Vice President Inday Sara na walang travel authority? Kasi yan ang nanggagaling sa bunganga mo. Sinabi mo wala ka pang impormasyon na pumunta si Vice President Inday Sara sa Kuwait dahil wala pang travel authority. Ayan mga kabisdak. Lang, inom muna tayo tubig. Ang linaw po nun So, sino yung mali? Sino yung tama? Ikaw na lang may tama. May taba sa jutak.